Nung tinanong ko kung anong oras ang libing ng asawa ko, sumagot ang manugang ko, tapos na ang lahat, nakalibing na siya. Hindi namin kailangan ng maestranghero doon. Estranghero. Ako na ang asawa niya sa lubnga, 42 taon. Tinawag na estranghero sa sariling libing nga asawa ko. Hindi ako basta naniwala. Habang balak nilang ubusin ang aming 3 milyong piso sa bangko, gumawa akong sarili kong hakbang. Tinawagan ko ang pulis at ang aming doktor ng palihim. Isang gabi, narinig ko ang tunog ng sirena sa tapat ng tinataguan nila. Nakita ko si Rico na nanginginig sa takot habang pilit na tumatakas sa bintana habang ang aming anak na si Grace ay nakakulong sa madilim na kwarto. Bago ko ituloy ang kwento tungkol sa masakit na pagtataksil na ito, maaari bang mag-comment ka muna kung saang lungsod ka nanonood, Cebu, Manila o baka sa abroad? Gusto kong makita kung hanggang saan umabot ang boses ko. Paalala lamang. Ang kwentong ito ay likha para sa inyong libangan at para mas madaling maunawaan. Ngunit ang aral at babalang dala nito tungkol sa panloloko sa pamilya ay totoo at may malaking halaga. 6:00 ng umaga. Maliwanag na ang sikat ng araw na tumatama sa aming bintana, pero ang pakiramdam sa loob ng bahay ay parang laging madilim. Nakaupo ako sa paborito kong puwesto sa aming hapagkainan. Ang masang ito ay gawa sa matibay na kahoy na nara. Dito kami laging makasamang nag-agahan ni Elena sa loob ng 42 taon. 42 taon. Napakahabang panahon. Sa tapat ko, naroon ang bakanteng upuan. Ang upuan kung saan dapat ay nakaupo ang asawa ko habang masayang naktitimplang kanyang kape. Ang kapeng barako na hinanda ko para sa kanya ay lumamig na sa tasa. Nakatitih lang ako sa kawalan. Hinihintay na baka bigla siyang lumabas sa kwarto at ngumiti sa akin. Ngunit alam kong imposible iyon dahil 2 linggo na siyang nasa ospital. Biglang bumasak sa katahimikan ang tunog ng aking telepono. Ang manugang ko, si Rico, ang tumatawag. Sa sandaling iyon, parang tumigil ang paktibok ng puso ko. Alam kong may kinalaman ito sa aking asawa. Sinagot ko ang tawag. Ang boses ni Rico ay parang walang emosyon, parang nagbabasa lang siya sa isang papel. Sabi niya sa akin, tumatawag daw siya para sa mga pagsasayos ng huling hantungan. Ang dibdib ko ay biglang sumikip. Noong huling balita ko sa ospital, sabi nga doktor ay mayos na ang kalagayan ni Elena. Sabi nila, kailangan lang nating maghintay. Pero ang tonong pananalita ni Rico ay nagpalamig sa aking dugo. Tinanong ko siya, anong pagsasayos ang sinasabi mo? Ang sagot niya ay parang isang matalim na kutsilyo. Sabi niya, tapos na raw ang lahat. Sabi niya, inilibing na si Elena kahapon pa ang hapon. Ang masalitang iyon ay tumama sa akin ng napakalakas. Muntik ko nang mabitawan ang aking telepono sa lumang sahig na linoleum. Hindi ako makapaniwala. Anong ibig mong sabihin na inilibing na siya? Saan? Kailan? Nagpatuloy si Rico sa kanyang boses na parang makina. Sabi niya, ito raw ay isang tahimik at simpleng seremonya. Maliit lang daw at para lang sa mga malapit na pamilya. Malapit na pamilya. Ang masalitang iyon ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa aking isipan. Ako ang kanyang asawa sa loob kang mahigit 4 na dekada. Kung mayroon mang may tuturing na pinakamalapit na pamilya, ako iyon. Ako dapat iyon. Tinanong ko siya ng may halong galit at lito. Rico, hindi ko maintindihan. Nasaan ako noong maoras na iyon? Bakit hindi mo ako sinabihan? Sandaling tumahimik ang kabilang linya. Pagkatapos, narinig ko ang parang nang uyam na boses ni Rico. Sabi niya sa akin, hindi raw nila gusto nga estranghero doon. Sinabi niya na baka hindi raw iyon ang gusto ni Elena. Estranghero. Tinawag niya akong estranghero sa sarili kong asawa, sa sariling libing ni Elena. Nakaupo lang ako doon, tahimik at tulala. Naririnig ko ang bilis ng pintik ng sarili kong puso. Sa labas ng bintana, nakikita ko ang marosas na inalagaan ni Elena sa loob ng 25 taon. Ang mabulaklak ay namumukatkat pa rin ng matingkat na pula. Parang hindi nila alam na wala na ang nag-alaga sa kanila. Bumulong ako sa telepono, halos hindi marinig ang sarili kong boses.
Sabi ko, wala silang karapatan. Pero sumagot si Rico ng mayabang. Sabi niya, sila raw ang may lahat ng karapatan. Sabi niya, ang anak ko na si Grace ang kinikilalang kasunod sa legal na pamilya at siya, bilang asawa ni Grace ay kumilos para sa kanya. Sabi ni Rico, mabilis daw na lumala ang kondisyon ni Elena kaya kailangan nilang gumawa ng mabilis na desisyon. Grace, ang anak ko, ang kaisa-isa naming anak, 35 taon na siya, 8 taon na silang kasal ni Rico. At ngayon, tila nagpasya siya na ang sarili niyang ama ay hindi karapat-dapat na magpaalam sa kanyang ina. Tinanong ko kung saan siya inilibing. Ang boses ko ngayon ay mas matapang na. May galit na unti-unting namumuo sa aking dibdib. Sabi ni Rico, sa Memorial Park daw, sa Section 12. Isang simpleng lapida lang daw, gayang gusto ni Elena. Gaya ang gusto ni Elena. Paano nalaman ni Rico ang gusto ang asawa ko? Sa lahat ng taon na, kasal sila ni Grace. Halos hindi naman niya kinakausap si Elena, maliban sa mga simpleng pakbati tuwing may handaan. Pero heto siya ngayon, umaarte na parang mas kilala pa niya ang huling-hiling ng asawa ko kaysa sa akin. Tumayo ako mula sa mesa. Ang upuan ay kumalatkat sa sahig. Sabi ko sa kanya, pupunta ako doon ngayon din. Ang huling sinabi ni Rico ay desisyon ko raw iyon, pero huwag na raw akong umasa sa kahit anong drama, tapos na raw ang lahat. Pagkatapos, naputol na ang linya. Nakatayo lang ako doon sa aming kusina, hawak ang tahimik na telepono. Pakiramdam ko ay nagbago ang buong mundo sa ilalim ng aking mapaa. Ang liwanag ng umaga ay pumapasok pa rin sa aming dilaw na kurtina na tinahi mismo ni Elena. Ang figura ng manok na gawa sa seramika na binili niya sa tiyangga ay nakapatong pa rin sa tabi ng bintana. Lahat ay mukhang normal. Lahat ay mukhang pareho pa rin. Pero alam ko sa aking puso na wala nang magiging pareho pa. Sa buhay ko simula sa araw na ito, kinuha ko ang aking masusi mula sa sabitan malapit sa pinto sa likod. Ang aking makamay ay nanginginig pa rin. Habang naglalakad ako patungo sa aking lumang sasakyan, ang bawat hakbang ko ay parang may mabigat na kadena. Ang biyahe patungo sa Memorial Park ay inabot ng 23 minuto. 23 minuto ang matinding kalituhan. Sa bawat kilometro na tinatahak ko, ang aking isipan ay pilit na bumabalik sa mga sinabi ni Rico. Paano ito nangyari? Paano ako nagawang ilayo ng sarili kong pamilya sa pinakamahalagang sandali ng aking buhay? Nakarating ako sa tarangkahan ng sementeryo. Ang mga rehas na bakal ay luma na at kinakalawang. Dahan-dahan akong nagmaneho sa loop. Pinagmamasdan ko ang mga hanay ng mga puting lapida at malalaking puntot. Hinahanap ko ang seksyon 12. Nang mahanap ko ang lugar, ang puso ko ay parang gumuho. Doon, sa isang sulok sa ilalim ng isang maliit na puno ng mangga, nakita ko ang isang kulay abong lapida. May ukit na pangalan doon, Elena Marie Santos, ang aking mahal na asawa. Ayon sa nakasulat, 60 taong gulang siya nang siya ay pumanaw. Sabi ko sa sarili ko, masyadong maaga. Masyado pa siyang bata para mawala sa mundong ito na nangangailangan ng kanyang kabutihan. Lumuhod ako sa tabi ng puntot. Ang damo ay sariwa pa at ang lupa ay madilim pa ang kulay. Parang bago pa lamang itong nahukay. Amoy basang panglupa ang paligid na may halong bango nga rosas na iniwan doon. Mga rosas na kulay rosas. Paborito iyon ni Elena. Ngunit habang nakaluhod ako doon, may isang bagay na tila mali. Ang puntot ay mukhang masyadong bago, pero ang lapida ay masyadong perpekto. Wala itong bahit ng dumi o kahit anong gasgas. Bilang isang taong matagal na nabuhay sa mundong ito, alam ko ang kalakaran. Kahit ang pinakamabilis na gumagawa ang lapida ay nangangailangan ng hindi bababa sa 1 linggo para mag-ukit at magkabit ng ganitong klaseng bato. Lalo na't napakaganda ang pagkakagawa nito. Hinaplos ko ang matitig ng kanyang pangalan. At doon ko napansin ang isa pang kakaibang detalye, ang mapetsa. Ang petsang kanyang kapanganakan ay tama, 12 Marso, 1964. Ngunit ang petsang kanyang kamatayan, nakalagay doon ay 13 Oktubre. Kahapon lang iyon, Lunes. Sabi ni Rico sa akin, Martes siya inilibing. Pero bakit Lunes ang nakalagay sa bato at paano nila nagawang may kabit ang lapidang ito sa loop lang ng 1 araw?
Hindi ito tama. May kung anong mabigat sa aking dibdib na nagsasabing may niluluto silang hindi maganda. Inilabas ko ang aking telepono. Ang aking madaliri ay tila naninigas habang pinipindot ko ang numero ngang ospital kung saan huling namalagi si Elena. Pagkatapos ng ilang beses na paglilipat ng linya, sa wakas ay nakausap ko ang kanyang nurse, si Narsara. Isang mabait na babay na nag-alaga kay Elena sa loob ng isang linggo. Mr. Santos, sabi ni Sarah sa kabilang linya, nakikiramay po ako sa inyong pagkawala. Kumusta na po kayo? Huminga ako ng malalim bago sumagot. Sarah, maari mo bang sabihin sa akin kung anong oras eksaktong pumanaw si Elena? Tumahimik ang kabilang linya ngang ilang sandali. Isang katahimikan na tila ba ayaw matapos. Sir, sabi ni Sarah. Ang kanyang boses ay punong pagtataka. Ang asawa niyo po ay inilipat noong Lunes ng umaga. Ang akala ko po ay iuwi niyo na siya kasama ang inyong pamilya. Ayos lang po ba ang lahat? Parang tumigil ang mundo ko sa narinig ko. Inilipat. Hindi pumanaw, inilipat. Sarah, sabi ko, halos pabulong na lang. Sino ang nag-utos na ilipat siya? Narinig ko ang pagbuklat ng mapapel sa kabilang linya. Tinitingnan ko po ang record dito. Nakasaad na ang anak niyo, si Grace Watson, ang pumirma sa mapapel ng paglabas o discharge papers. Isang medical transport ang sumundo sa kanya bandang alas 10 ng umaga noong Lunes. Ibinaba ko ang telepono nang hindi man lang nakakapagpaalam. Nakatingin lang ako sa lapida sa harap ko. Ang aking makamay ay nanginginig ng labis. Buhay si Elena, hindi siya namatay. Buhay ang aking asawa at inilipat siya aming sariling anak mula sa ospital. At ngayon, gumawa si Rico at Grace ng isang senaryo, isang huwad na libing, isang huwad na seremonya, isang napakalaki at napakasamang kasinungalingan. Ang tanong na bumabagabak sa akin ay, bakit? Bakit kailangang magpanggap na patay ang sarili nilang ina? Nakmaneho ako pauwi ng tila nasa isang panaginip. Ang aking isipan ay mabilis na nag-isip ngang maposibilidad. Ang bawat naisip ko ay mas masama kaysa sa nauna. Nang pumarada ako sa aming garahe, ang araw ay nagsisimula na ring lumubog. Ang bahay ay mukhang napakalaki at napakatahimik. Pumasok ako sa loob at ang katahimikan ay tila dumidiin sa aking balikat. Pumunta ako sa aming kwarto. Binuksan ko ang cabinet kung saan nakatago ang madamit ni Elena. Naroon pa ang lahat. Ang kanyang paboritong asul na bestido, ang sweater na ibinigay ko sa kanya noong huling Pasko, ang kanyang lumang pantalon na ginagamit niya sa paghahalaman. Kung tutungang pumanaw na siya, hindi ba dapat ay may nag-ayos na ngang kanyang magamit? Tiningnan ko ang kanyang lalagyan ng alahas sa ibabaw ng mesa. At doon, sa loob ng isang maliit na bahagi nito, nakita ko ang kanyang nginhin-hininkoy. Ang simplang gintong singsing na isinuot ko sa kanyang daliri 42 taon na ang nakakaraan. Kahit kailan ay hindi niya ito hinubat. Kahit noong nasa ospital siya, suot niya iyon. Pero heto, narito ang singsing. Nakalagay sa lalagyan nito na tila ba maingat itong inilagay doon bago siya umalis. Kinuha ko ang singsing. Ramdam ko ang bigat nito sa aking palat. At doon may napansin ako. May isang maliit na papel na nakatupi sa ilalim ngang lalayan ng alahas. Binuksan ko ang papel. Sulat kamay iyon ni Elena. Isang sulat na maingat at malinaw ang bawat titik. Ricardo, kung mababasa mo ito, ligtas ako. Huwag kang magtitiwala kay Rico. May isang bagay na napakamali sa nangyayari. Mahal kita. J. Parang nawalan ng lakas ang aking mabinti. Napopo ako sa gilid ng aming kama. Hawak ko ang sulat at ang kanyang nyin-hin-hin-hin-chuy. Buhay ang aking asawa. Buhay si Elena. Pero nasaan siya? Bakit siya kailangang itago? At bakit kailangang maniwalang buong mundo na wala na siya? Sa sandaling iyon, ang takot ko ay napalitan ng isang matinding galit, isang galit na hindi ko kailanman naramdaman sa buong buhay ko. Ang sarili naming dugo at laman, ang aming anak na si Grace, at ang asawa niyang si Rico, binalak nilang sirain ang aming buhay. Hindi ko alam kung ano ang kanilang plano, pero sisiguraduhin ko na hindi sila magtatagumpay.
Tumingin ako sa paligid na aming kwarto. Ang maalalang 42 taon ay tila nagbibigay sa aking nalakas. Hindi ako basta-bastang matandang lito na maaari nilang paikutin. Ako si Ricardo Santos at hahanapin ko ang aking asawa kahit ano pa ang mangyari. Buhay si Elena at iyon ang tanging mahalaga sa ngayon. Ang laban ay magsisimula pa lamang. Dahan-dahan akong pumasok sa aming bahay. Ang bawat hakbang ko sa sahig na kahoy ay naglalabas ng tunok na tila ba ay nagrereklamo rin sa aking nararamdaman. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay napakabigat. Mas mabigat pa sa anumang pasanin na dinala ko sa buong buhay ko. Sabi ko sa sarili ko, Ricardo, huminga ka. Huminga ka ng malalim. Ngunit paano ako hihinga ng maayos kung ang bawat sulok ng bahay na ito ay nagpapaalala sa akin kay Elena? Ang aming bahay ay hindi lang basta gusali. Ito ay saksi sa aming 42 taon na pagsasama. Dito kami nangarap, dito kami bumuo ang pamilya, dito namin pinalaki ang aming anak na si Grace. Pero ngayon, ang bahay na ito ay tila naging isang malaking piitan ngang lihim. Dumiretso ako sa aming kwarto. Binuksan ko ang ilaw at tumitik sa aming kama. Ang kumot ay maayos pa ring nakatiklop. Gaya ang huling beses na iniwan ito ni Elena bago siya dinala sa ospital. Pumunta ako sa kanyang tochador, ang mesa kung saan siya nag-ayos tuwing umaga. Naroon ang kanyang pabango, naroon ang kanyang suklay na may ilang hibla pa ang kanyang buho. Nararamdaman ko ang kanyang presensya, pero alam kong wala siya rito o baka naman narito lang siya sa malapit. Ang sabi ni Narsara, inilipat siya noong Lunes ng umaga. Inilipat siya ni Grace. Bakit? Bakit kailangang ilipat ang isang taong may sakit ng hindi nalalaman ng kanyang asawa? Bakit kailangang magtayo ng isang huwad na puntot sa Memorial Park? Ang aking makamay ay nanginginig habang hinahawakan ko ang magamit ni Elena. Parang bawat bagay na mahawakan ko ay may gustong sabihin sa akin. Binuksan ko ang cabinet kung saan nakasabit ang kanyang madamit. Hinaplos ko ang kanyang paboritong bestido na kulay asul. Amoy Elena pa rin ito. Ang gamoyan na lavender at energy malinis na labada. Kung totoong wala na siya, kung totoong pumanaw na siya, gayang sabi ni Rico. Bakit parang hindi ko matanggap? Bakit ang puso ko ay sumisigaw na may mali? Napatingin ako sa maliit na kahon ng alahas na gawa sa pelus. Ito ang regalo ko sa kanya noong aming ika-25 anibersaryong kasal. Maingat ko itong binuksan. Inasahan ko na makikita ko doon ang kanyang mahikaw o ang kanyang kwintas na may krus. Pero ang nakita ko ay nagpahinto sa aking pahinga. Ang kanyang nginhinhinkoy. Ang gintong singsing na simbolo ng aming sumpaan sa harap ng Diyos. 42 taon. 42 taon na hindi kailanman hinubad ni Elena ang singsing na iyon. Sabi niya sa akin noon, ang singsing na ito ay bahagi ng kanyang katawan. Kahit noong siya ay itinakbo sa ospital dahil sa panghihina, suot niya iyon. Kahit noong hirap na siyang igalaw ang kanyang makamay, hindi niya pinayagan na alisin iyon. Pero heto ang singsing. Narito sa loob ngahon, malamig at walang buhay. Kinuha ko ang singsing at naramdaman ko ang bigat nito sa aking palat. At dun, sa ilalim ng talang pelus kung saan nakalagay ang singsing, may napansin akong isang puting papel. Malit lang ito, mukhang pinunit lang mula sa isang lumang notebook. Dahan-dahan ko itong kinuha. Ang aking paningin ay lumalabo dahil sa mga luhang pilit na kumakawala sa aking mga mata. Binuksan ko ang tuping papel. At doon, nakita ko ang sulat ni Elena. Ang kanyang sulat kamay ay hindi ko maaring mapagkamalan. Kahit nangingini ang matitik, alam kong siya ang sumulat nito. Ang sabi sa sulat, Ricardo, kung mababasa mo ito, ligtas ako. Huwag kang magtitiwala kay Rico. May isang bagay na napakamalisan nangyayari. Mahal kita. J. Iyon ang tawag ko sa kanya minsan. Jennifer Elena. Binasa ko muli ang sulat. At muli. Huwag magtitiwala kay Rico. May isang bagay na napakamali. Ang aking puso ay nagsimulang tumibok ng napakabilis. Parang may isang malaking pader na gumuho sa loob ng aking isipan. Ang lahat ng pagdududa ko kanina ay naging isang malinaw na katotohanan. Buhay si Elena.
Buhay ang asawa ko. Ngunit kasunod ngang kagalakang iyon ay ang isang matinding takot. Kung buhay si Elena, nasaan siya? At bakit niya kailangang mag-iwan ng lihim na sulat? Bakit kailangang sabihin na huwag magtitiwala kay Rico? Si Rico, ang asawa ng aming anak, ang lalaking pinagkatiwalaan namin na mag-alaga kay Grace. Napopo ako sa gilid ng kama, hawak ang singsing sa aking kanang kamay at ang sulat sa aking kaliwa. Ang bawat salita sa papel ay tila humihiwa sa aking kaluluwa. May nangyayaring masama, isang madilim na plano. Inisip ko ang lahat ng nangyari nitong nakaraang buwan. Ang madalas na pagbisita ni Rico sa amin. Ang kanyang matanong tungkol sa aming maipon sa bangko. Ang kanyang pagpupumilit na ilipat ang aming matitulong lupa sa pangalan ni Grace para daw mas madali ang pamamalakad kapag tumanda na kami ng husto. Noon, inakala ko na malasakit lang iyon ngang isang mabuting manugang. Inakala ko na gusto lang nilang gumaan ang aming buhay. Ngunit ngayon, nakikita ko na ang lahat. Ginamit nila ang pagkakasakit ni Elena. Ginamit nila ang kanyang kahinaan para isakatuparan ang kanilang masamang balak. Inilayo nila si Elena sa akin. Gumawa silang pekeng libing para isipin lahat na wala na siya. At bakit? Para makuha ang lahat ng sa amin. Ang aming ipon na 3 milyong piso sa bangko, ang aming bahay na pinahirapan namin ng 4 na dekada, ang aming dangal, ang aming buhay. Naramdaman ko ang isang matinding galit na dumadaloy sa aking mga ugat. Isang galit na hindi ko akalain kaya kong maramdaman sa aking edad. Gusto kong sumigaw. Gusto kong hanapin si Rico at Grace at tanungin sila kung paano nila nagawa ito sa amin. Paano nagawa ang sarili naming anak na saktan ang kanyang ama at ina sa ganitong paraan, ngunit pinigilan ko ang aking sarili. Ricardo, kailangan mong maging matalino. Sabi ko sa aking sarili, kung malalaman nila na alam mo na ang katotohanan, baka lalong manganib ang buhay ni Elena. Kailangan kong kumilos ng tahimik, gaya ng tahimik na pag-iwan ni Elena ng sulat na ito. Tumingin ako sa salamin ng torchador. Nakita ko ang isang matandang lalaki na may maputing buhok at maraming kulubot sa mukha. Ngunit sa likod nga matang iyon, may isang bagong ningas ng determinasyon. Hindi ako basta-bastang matanda na maaari nilang apihin. Ako ay isang asawa na handang lumaban para sa kanyang kabiyak. Ako ay isang ama na handang ituwid ang pagkakamaling ng kanyang anak. Itinago ko ang sulat sa loop na aking pitaka. Isinuot ko ang nin-nin-nin-chuy ni Elena sa aking maliit na daliri para hindi ko ito mawala. Ang lamig ng ginto ay tila nagbibigay sa aking ng lakas. Buhay ka, Elena, sabi ko sa aking isipan, at hahanapin kita, pangako iyan. Tumayo ako at lumabas ng kwarto. Ang bahay na kanina ay tila piitan ay tila naging isang kuta na ngayon. Isang kuta kung saan magsisimula ang aking plano. Kailangan kong malaman kung nasaan si Elena. Kailangan kong malaman kung hanggang saan ang abot ng kasinungalingan ni Rico at Grace. At higit sa lahat, kailangan kong siguruhin na pagbabayaran nila ang bawat luha na pumatak mula sa mga mata ni Elena. Ang gabi ay malalim na, pero para sa akin, ang araw ay nagsisimula pa lamang. Ang laban para sa katotohanan ay formal na nag-uumpisa sa sandaling ito. Gabi na sa aming munting tahanan. Nakaupo pa rin ako sa gilid ng aming kama, hawak ang sulat at ang nin-nin-nin-chuy ni Elena. Ang tanging liwanag sa kwarto ay nagmumula sa malit na lampara sa tabi ng kama. Ang katahimikan ay tila ba isang mabigat na kumot na bumabalot sa akin. Sabi ko sa sarili ko, Ricardo, huwag kang panghihinaan ng loop. Ngunit paano ako magiging matatag? Ang asawa ko, ang babaeng minahal ko sa loob 42 taon, ay itinuring na patay ng lahat. Pero alam ko ang totoo, alam kong buhay siya. Biglang bumasag sa katahimikan ang tunog ng aking telepono. Ang tunog na iyon ay tila ba isang kuryenteng gumising sa aking buong pagkatao. Tiningnan ko ang screen, isang numero na hindi ko kilala. Ang aking puso ay nagsimulang tumibo ng napakabilis. Parang gusto nitong lumabas sa aking dibdib. Dahan-dahan kong sinagot ang tawag. Ang aking boses ay nanginginig. Hello? Sa kabilang linya, narinig ko ang isang tunog, isang nanginginig na pahinga. Pagkatapos, isang boses ang bumikas sa aking pangalan, isang boses na mas kilala ko pa kaysa sa sarili kong pintik ng puso.
Ricardo, ikaw ba iyan? Halos mabitawan ko ang telepono. Ang boses na iyon ay kay Elena. Ang boses na iyon ay punong takot at pag-iyak. Elena, asawa ko, buhay ka. Ang aking boses ay napuno ngang saya at hapdi. Parang isang himala na naririnig ko siyang muli. Narinig ko ang kanyang pahagulgol. Ang iyak na iyon ay tila ba humihiwa sa aking kaluluwa. Sabi niya sa akin, 2 araw na raw siyang sinusubukang tumawag sa akin. Sabi niya, kinuha raw ni Rico ang kanyang telepono. Isang lumang cellphone lang daw ang nahanap. Niya sa loob ng isang drawer sa kusina ng bahay kung saan siya nakakulong. Tinanong ko siya kung nasaan siya. Tinanong ko siya kung nasaktan ba siya. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa Memorial Park. Sinabi ko sa kanya na may isang puntot doon na may pangalan niya. Sinabi ko sa kanya na ang lahat ay naniniwalang wala na siya. Alam ko, Ricardo, sabi niya sa akin sa gitna ng kanyang pag-iyak. Sabi niya, nakita raw niya ang balita tungkol sa sarili niyang kamatayan sa internet. Ricardo, anong ginagawa nila sa buhay natin? Ano ang sinasabi nila sa mga tao tungkol sa akin? Naramdaman ko ang isang matinding galit habang hawak ko ang telepono. Hinawakan ko ito ng napakahigpit hanggang sa pumuti ang aking mga daliri. Sabi ko sa kanya, huwag siyang matakot. Sabi ko sa kanya, hahanapin ko siya. Sabi ko sa kanya, pupuntahan ko siya ngayon din. Ngunit ang sinabi niya sa akin pagkatapos ay mas lalong nagpalamig sa aking dugo. Sabi ni Elena, niloko raw siya ni Rico at Grace. Sabi nila sa kanya, ako raw ay naging mapanganib. Sabi nila sa kanya, ako raw ay may sakit na maagang yuktoeng dementia o pagkakalimutin. Napakita raw sila sa kanya na opisyal na dokumento mula sa opisina ni Dr. Martinez. Nakasaad daw doon na ako ay may agresibong ugali at kailangang gamutin. Impossible. Isang malaking kasinungalingan. Sabi ni Elena, naniwala raw siya noong una dahil mukhang totoo ang nga papel. Sabi raw ng doktor, kailangang ilayo si Elena sa akin para sa kanyang kaligtasan. Dinala raw nila siya sa isang ligtas na lugar hanggang sa maging maayos daw ang aking kalagayan. Naintindihan ko na ang lahat ngayon. Ang plano ni Rico at Grace ay hindi lang para magnakaong pera. Ang plano nila ay sirain ang tiwala namin sa isa't isa. Gusto nilang isipin ni Elena na ako ay baliw. Gusto nilang isipin ng mundo na siya ay patay. Sinabi ko kay Elena ang totoo. Sabi ko sa kanya, wala akong sakit. Sabi ko sa kanya, 6 na buwan na akong hindi nakikita si Dr. Martinez at ang huling pagkakataon ay para lang sa isang normal na check-up. Sabi ko sa kanya, kailanman ay hindi ko siya sasaktan. Alam ko iyon sa puso ko, Ricardo, sabi ni Elena. Ang kanyang boses ay medyo kumalma na, pero si Rico, napakagaling niyang magsalita. Sabi niya, itinatago mo lang daw ang iyong sakit. Sabi ni Grace, natatakot daw siya para sa akin, ang sarili naming anak, ang aming dugo at laman. Naramdaman ko ang isang matinding hapdi sa aking sikmura. Tinanong ko si Elena kung nasaan siya. Sinabi niya na hindi niya alam ang eksaktong lugar. Sabi niya, dinala siya sa isang bahay na tila ba 1 oras ang layo mula sa bayan. Malapit daw ito sa kagubatan. May mga asul na bintana raw ang bahay. May isang pulang mailbox raw sa dulong mahabang daanan na puro bato o gravel. At ang pinakamahalagang detalye, may isang pulang kamalig o bandaw sa di kalayuan. At may isang tangke ng tubig o water tower na may nakasulat na mga salita, pero hindi raw niya mabasa ng malinaw dahil sa layo. Isang pulang kamalig, isang tangke ng tubig. Sapat na iyon, sapat na ang nga impormasyong iyon para simulan ko ang paghahanap. Sabi ko sa kanya, magtago siya. Sabi ko sa kanya, itago niya ang lumang telepono na iyon at huwag, na huwag siyang magpapakita na may kinakausap siya. Sabi ni Elena, natatakot daw siya. Sabi niya, paano raw kung mahuli siya? Paano raw kung malaman ni Rico na nakusap kami? Hindi nila malalaman. Elena, sabi ko sa kanya nang may kasiguraduhan, magpakatatak ka, malakas ka. Pinatunayan mo iyan sa loob nga, 60 taon nating buhay.
Mapalaki mo ang ating anak at tinulungan mo akong bumuo ng buhay mula sa wala. Kayang-kaya mo ito. Biglang narinig ko ang isang tunok sa kabilang linya. May mga boses na papalapit. Kailangan ko ng ibaba ito, Ricardo, pabulong na sabi ni Elena, papunta na sila. Ricardo, mahal na mahal kita, hanapin mo ako, mahal din kita. Elena, pangako, hahanapin kita. Naputol ang linya. Nakatayo lang ako doon sa aming kwarto. Hawak ang telepono na ngayon ay wala ng tunog. Ang asawa ko ay buhay. Ang asawa ko ay itinatago laban sa kanyang kaloban ng aming sariling anak at manugang. Ang lahat na ito ay dahil sa pera, dahil sa kasakiman. Pero nakamali sila. Nakamali sila dahil akala nila ay isa lamang akong mahina at lito na matanda. Akala nila ay madali akong sumuko. Hindi nila kilala ang tunay na Ricardo Santos. Kinuha ko ang isang yellow pad at ballpen. Isinulat ko ang lahat ng sinabi ni Elena, ang pulang kamalik, ang asul na bintana, ang tangke ng tubig, ang pulang mailbox, at pagkatapos, isinulat ko ang isa pang salita sa itaas ng papel, ang salitang laban. Simula ngayong gabi, hindi na ako ang biktima. Simula ngayong gabi, ako na ang magiging tagapagtanggol ni Elena. Sisiguraduhin ko na ang bawat taong sangkot sa panlolokong ito ay pagbabayaran ang kanilang ginawa. Hahanapin ko ang bahay na iyon. Ililigtas ko ang aking asawa. At ibabalik ko ang katarungan sa aming pamilya, kahit na ang ibig sabihin nito ay ang pagpapakulong sa sarili kong anak. Buhay si Elena. At iyon ang tanging liwanag na kailangan ko para tahakin ang madilim na daang ito. Bukas, sa pagsikat ng araw, magsisimula ang tunay na laban. Nagising ako sa pagsikat na araw na ang nyin-nyin ko ni Elena ay mahigpit pa ring nakakapit sa aking palad. Mainit ang metal dahil sa higpit ng aking hawak sa buong magdamag. Ang tulok ko ay putol-putol. Puno nga masasamang panaginip tungkol sa mabakanteng puntot at ang maluhang hindi totoo ng aking anak. Ngunit ang umagang ito ay nagdalangang isang malinaw na isipan. Isang malamig na determinasyon ang bumalot sa aking puso. Sabi ko sa sarili ko, Ricardo, oras na para lumaban. Oras na para ilantad ang kanilang magabaw. Ang unang ginawa ko ay tawagan ang opisina ni Dr. Santos. Ang kanyang sekretarya na si Maria ay matagal ko nang kilala. Higit 10 taon na kaming pasyente doon. Halos maging pamilya na ang turingan namin. Narinig ko ang lungkot sa boses ni Maria nang malaman niya ang tungkol sa umano ay pagpanaw ni Elena. Sabi niya sa akin, Mr. Santos, labis po kaming nagulat. Gusto po sana kayong tawagan ni Dr. Santos ng personal. Pero hindi po namin alam kung handa na kayong tumanggap ng bisita. Huminga ako ng malalim bago nagtanong. Sabi ko, Maria, may kailangan akong malaman na napakahalagang bagay. Sa nakalipas na 6 na buwan, may isinulat ba si Dr. Santos na anumang ulat tungkol sa aking kalusugan? Mayroon bang dokumento tungkol sa dementia o agresibong ugali ko? Tumahimik si Maria. Pagkatapos ng ilang sandali, sumagot siya. Sabi niya, Mr. Santos, alam niyo pong hindi ako pwedeng maglabas ng medical record sa telepono. Pero sa pagkakaalam ko, wala po. Ang huling pagbisita niyo ay noong Abril pa para sa inyong taunang physical exam. Ang nakasulat pa nga sa file niyo ay napakatalas at napakalakas niyo para sa inyong edad. Ang naramdaman kong ginhawa ay mabilis na napalitan ng galit. Pinatunayan nito na ang nga dokumentong ipinakita ni Rico kay Elena ay peke. Pineke nila ang pirma at pangalan ng aming doktor. Hindi na lang ito simpleng gulong ang pamilya. Ito ay isang kriminal na gawain. Ito ay fraud. Pumunta agad ako sa opisina ni Dr. Santos. Ipinakita ko sa kanya ang mga kopya ng dokumentong nakuha ko mula sa kwento ni Elena. Habang binabasa niya ang maito, nakita ko ang pagdidilim ng kanyang mukha. Sabi ni Dr. Santos habang binabaksak ang mapapel sa mesa, Ricardo, ang lahat ng ito ay gawa-gawa lamang, mali ang letterhead, ang pirma ay halatang ginaya lang, at ang mga salitang ginamit dito sa medisina ay hindi tama. Kung sino man ang gumawa nito, hindi man lang nag-abala na magsaliksik ng totoong paraan ng pagsusuri. Hiningan ko siya nga, isang opisyal na pahayag.
Sabi ko, kailangan kong patunay na ako ay nasa tamang pag-isip. Agad naman siyang sumang-ayon. Sabi pa niya, ire-report niya ito sa medical board at sa mga pulis. Ang paggamit sa pangalan ng isang doktor para gumawang pekeng record ay isang seryosong krimen. Bitbit ang sulat mula kay Dr. Santos. Ang susunod kong hantungan ay ang aming bangko. Mahigit 35 taon na kaming nakbabangko doon. Ang branch manager na si Thomas ay matalik naming kaibigan. Siya ang tumulong sa aming mautang sa bahay at pagpaplano para sa aming pagtanda. Nang pumasok ako sa kanyang opisina, agad siyang tumayo. Sabi niya, Ricardo, ikinalulungkot ko ang nangyari kay Elena. Nagulat kaming lahat. Tumingin ako ng diretso sa kanyang mamata. Sabi ko, Thomas, hindi patay si Elena. Itinatago siya ang aking anak at manugang laban sa kanyang kaloban. Kailangan kong malaman kung anong ginagawa nila sa aming mga account. Nakbago ang mukha ni Thomas. Mula sa pakikiramay ay naging pagkalito at pagkatapos ay pag-alala. Sabi niya sa akin, Ricardo, sigurado ka ba? Dahil noong nakaraang linggo lang, pumunta rito sina Rico at Grace. May dala silang death certificate at mga dokumento ng power of attorney. Parang may bumara sa aking lalamunan. Mayroon na silang death certificate? Sabi ni Thomas, umiyak daw si Grace noon. Sabi niya kailangan nilang kunin ang pera para sa gastusin sa libing at pambayad sa mga utang. Kumpleto raw ang kanilang mapapel. Hiniling ko kay Thomas na ilabas ang lahat ng record ng aming ma-account sa nakalipas na 6 na buwan. Ipinakita ko sa kanya ang sulat mula kay Dr. Santos bilang patunay na niloloko sila ni Rico. Inabot ng 30 minuto si Thomas para makuha ang lahat ng record. Sa bawat pahinang lumalabas sa printer, mas lalong lumilinaw ang kataksilan ng aking anak. Sabi ni Thomas habang itinuturo ang malistahan, tingnan mo ito, Ricardo, noong Agosto pa lang. May inilipat ng 3 milyong piso sa isang account sa ilalim ng pangalan ni Grace. Ang nakalagay na dahilan ay para sa medical expenses ni Ricardo Santos. 3 milyong piso. Iyon ang perang inilaan namin para sa aming emergency fund. Ang perang pinahirapan namin ng mahigit 4 na dekada. Kinulimbat nila ito gamit ang aking pangalan bilang dahilan at hindi pa doon nagtatapos. Sabi ni Thomas, mayroon pang 7 milyong piso na nakuha mula sa pagbebenta ng aming ari-arian. Ang pera ay napunta sa isang tinatawag na Santos Family Trust. 7 milyong piso. Naramdaman ko ang matinding sakit sa aking sikmura. Ang tinutukoy ni Thomas ay ang aming rest house sa Tagaytay. Ang bahay na iyon ay 3 henerasyon na sa aming pamilya. Ang lolo ko pa ang naktayo noon gamit ang sarili niyang mga kamay noong 1942. Doon kami nag-honeymoon ni Elena. Doon lumaki si Grace tuwing bakasyon sa tag-init. Sabi ko kay Thomas, paanong naibenta iyon? Wala akong nilalagdaang anuman. Ipinakita sa akin ni Thomas ang madigital na kopya ng dokumento. Naroon ang aking pirma. Mukhang matapang at sigurado ang pagkakagawa. Ngunit alam ko sa aking sarili na hindi ko kailanman nakita ang mapapel na iyon. Hinambing iya. Inambing naming ang piya. Sa prima sa fila ko sa bangko. Sabi ni Thomas ng pabulong, tama ka, Ricardo. Iba ang pagkagawa sa titikan sa huling bahagi ng iyong pangalan. At ang pagkakahilik ng maletra ay masyadong mabilis. Sabi ni Thomas, kailangan ko na raw tumawag sa pulis. Pero bago iyon, may isa pa akong lugar na dapat puntahan. Pumunta ako sa tanggapan ng mga rekord ng lupa. Doon, nakausap ko ang isang matandang empleyado na si Aling Ruth. Matagal na rin siyang nagtatrabaho doon kaya kilala na niya ang aming pamilya. Ipinakita niya sa akin ang madokumento pagbebenta aming bahay sa Tagaytay at pati na rin ang aming maliit na paupahan sa bayan. Sabi ni Aling Ruth, masyadong mabilis daw ang naging proseso. Sabi niya, kadalasan ay inaabot ng buwan ang ganitong bilihan, pero ang nga ito ay natapos sa loob lang ng 2 linggo. Sabi ko, sino ang bumili? Itinuro niya ang isang tatak sa ilalim ng papel. Ang pangalan ng kumpanya ay Prestige Property Solutions. Isang bagong kumpanya na 2 taon pa lang nag-oopera. Tumawag ako sa kumpanyang iyon pagka-uwi ko sa bahay.
Nakpanggap ako na isang kliyente. Ang sabing kanilang sekretarya, ang may-aring kumpanya ay walang iba kundi si Mr. Rico Watson, ang aking manugang. Ginamit ni Rico ang sarili niyang kumpanya para mabilis na may benta ang aming maari-arian sa mababang halaga. Ang bahay namin sa Tagaytay na ang halaga ay mahigit 10 milyong piso ay ibinenta lang nilang 7 milyong piso para makuha agad ang pera. Isang malaking network ng panloloko. Hindi lang ito simpleng pagkakamali ng aking anak na si Grace. Ito ay isang planadong kriminal na gawain na pinamunuan ni Rico. Ginamit nila ang aming pagmamahal. Ginamit nila ang aming tiwala. Ginawa nilang patay si Elena at ginawa nilang balif ako para lang makuha ang parang hindi naman sa kanila. Inilata ko ang lahat ng dokumento sa aming mesa sa kusina, ang sulat ni Dr. Santos, ang rekord ng bangko, ang madokumento ng lupa, at ang sulat ni Elena mula sa kanyang pinagtataguan. Sabi ko sa aking sarili, Rico, Grace, nagkamali kayo ng kinalaban. Akala nila ay sapat na ang kanilang talino para lokohin ang isang matandang tulad ko. Akala nila ay ubra ang kanilang nga pekeng dokumento at huwat na luha. Ngunit hindi nila alam na ang katotohanan ay laging lumalabas sa huli. At sa bawat milyong piso na ninakaw nila, 1 taon ang idadagdag ko sa kanilang magiging buhay sa loob ng kulungan. Kinuha ko ang aking jacket at ang susingang aking sasakyan. Ang susunod kong pupuntahan ay ang opisina ni Sheriff Morrison. Sa pagkakataong ito, hindi na lang ako matandang humihingi ng tulong. Ako ay isang biktima na may bit-bit na matibay na ebidensya para pabagsakin ang kanilang masamang kaharian. Lalaban ako para kay Elena, para sa aming dangal, at para sa bawat sentimo na pinahirapan namin na 40 taon. Ang laban para sa katarungan ay nagsisimula na. Pumasok ako sa opisina ni Sheriff Dan Morrison, bitbit ang lahat na ebidensyang nakalap ko. Si Dan ay matalikong kaibigan sa loob ng mahigit 20 taon. Magkasama kaming naglingkod sa Volunteer Fire Department nung kabataan namin. Ang aming maasawa ay makasama rin sa isang book club bago naging masyadong abala si Elena sa kanyang paghahalaman. Nang makita ako ni Dan, nakita ko sa kanyang mga mata ang pakalito. Isang paglalaban sa pagitan ng kanyang tungkulin bilang pulis at ang kanyang pagkagulat bilang isang kaibigan. Sabi ni Dan habang itinuturo ang upuan sa harap ng kanyang mesa, Ricardo, maupo ka. Tumawag sa akin si Thomas Bradley mula sa bangko. Sabi niya, ay may dala kang mabigat na paratang laban kina Grace at Rico. Ibinaba ko ang folder sa kanyang mesa. Dahan-dahan ko itong binuksan. Sabi ko sa kanya, Dan, kailangan mong tingnan ang maebidensyang ito ng walang kinikilingan. Kalimutan mo muna na kaibigan mo ako. Kalimutan mo muna na nakita mong lumaki si Grace. Tingnan mo lang ang mga katotohanan. Sa loob ng 1 oras, ipinaliwanag ko sa kanya ang lahat. Ang mapekeng dokumentong medikal, ang mapanlinlang na pagbebenta ng aming rest house sa Tagaytay, ang mailegal na paglilipat ng pera sa bangko, at ang pekang kumpanya ni Rico na Prestige Property Solutions. Habang nagsasalita ako, nakita ko ang pagseryoso ang mukha ni Dan. Nang ipakita ko sa kanya ang litrato ng pekeng di masunot na testamento na ipinadala ni Elena, sumandal siya sa kanyang upuan at nakrus ang mabraso. Sabi ni Dan, Ricardo, kung totoo ang kahit kalahati lang ito, nahaharap sila sa maraming mabigat na kaso. Elder abuse, fraud, forgery, identity theft, napakahabang listahan. Sabi ko sa kanya, lahat ng iyan ay totoo. Dan, at mayroon pang mas mahalaga. Inilabas ko ang aking telepono at ipinakita ko ang mensahe ni Elena mula sa bahay kung saan siya itinatago. Sabi ko, buhay ang asawa ko. Buhay si Elena at kailangan ko ang tulong mo para mahanap siya. Pinaaralan ni Dan ang malitrato sa aking telepono. Pagkatapos ay tinawa niya ang kanyang deputy na si Rick, isang batang pulis na lumaki sa lugar na ito. Sabi ni Dan, Rick, tingnan mo ang litratong ito. May nakikilala ka bang lugar? Pinagmasdan ni Rick ang screen ng telepono. Biglang lumiwanag ang kanyang mukha.
Sabi niya, mukhang iyan ang lumang lupain ng mga Morrison sa county. Walang kinalaman sa inyo, Sheriff. Matagal nang bakante ang bahay na iyon, pero narinig ko na may umuparun kamakailan. Sabi ni Dan. Sino ang may-aring ng lupa ngayon? Bumalik si Rick makalipas ang 10 minuto bitbit ang isang dokumento. Sabi niya, ang may-ari po ay ang Santos Family Trust. Binili ito 6 na buwan na ang nakalipas sa halagang 3 milyong piso. Ang Santos Family Trust na naman. Dun ko nalaman na matagal nang pinaplano ito ni Rico. 6 na buwan. Sapat na panahon para bumili ng isang huli at tago na lugar kung saan maari nilang itago si Elena habang isinasagawa ang kanilang masamang balak. Tumayo si Dan at kinuha ang kanyang sinturon ng kagamitan. Sabi niya, Ricardo, gusto kong manatili ka rito habang pinupuntahan namin ang lugar na iyon. Kung itinatago ang si Elena laban sa kanyang kaluban, may tuturing itong isang hostage situation. Hindi ko pwedeng isama ang isang sibilyan. Sabi ko sa kanya, Dan, asawa ko ang nandun. Hindi ako pwedeng maupo lang dito habang pinutol niya ang sasabihin ko. Sabi niya, hindi ka maupo lang. Pupunta ka sa opisina ng district attorney para formal na magsampa ng mga reklamo. Kailangan nating kumilos nang mabilis dahil kung malalaman ni Rico na iniimbestigahan na natin sila, baka magpenik siya at gumawa ngang mas masama. 1 oras matapos iyon, kaharap ko na ang district attorney na si Patricia Hernandez, isang matapang na babae na nakinig ng maigi sa aking kwento. Sabi niya sa akin, base sa mga ebidensya ko, handa silang magsampang ang kasong kidnapping at iba pa. Pero binalaan niya ako. Sabi niya, kung mapapatunayan na sangkot ang anak ko na si Grace sa pagpaplano nito, haharap din siya sa parehong mabigat na parusa gaya ang kanyang asawa. Ang katotohanang iyon ay tumama sa akin ng napakasakit. Ang aking anak, ang maliit na batang babae na tinuruan ko noon na magbisikleta, maari siyang makulong ng maraming taon. Ngunit naalala ko ang pekeng lapida. Naalala ko ang takot sa boses ni Elena. Sabi ko kay Patricia, naintindihan ko po, ang katarungan ay dapat mangingibabaw kahit pamilya, paang sangkot. Biglang tumuno ang telepono ko. Isang mensahe mula kay Elena. Isang litrato ni Rico at ng isa pang lalaki na hindi ko kilala. Sabi sa mensahe, inililikas na nila ang lahat. Narinig ko silang nag-usap tungkol sa pagpunta sa airport ngayong gabi. Mukhang tatakas na sila. Ipinakita ko ang mensahe kay Patricia. Sabi niya, nasisira na ang kanilang maebidensya at naghahanda na silang tumakas. Kailangan na nating kumilos ngayon din. Habang nakikipag-ugnayan si Patricia sa opisina ng sheriff, pinakmasdan ko ang litratong ipinadala ni Elena. Ang kasama ni Rico ay isang lalaking matangkat at payat, nakasuot ng baseball cap at salamin sa mata. Pamilyar ang kanyang tindig. Tiningnan ko ang malitrato sa aking gallery. Nakita ko ang isang litrato mula sa kaarawan ni Grace 2 taon na ang nakalipas. Sa likuran ng litrato, nandun ang parehong lalaki, nakikipag-usap kay Rico. Hindi ito biglaang krimen. Matagal na itong binala ni Rico kasama ang kanyang tauhan na si Terry. Pinaaralan nila ang aming maari-arian at unti-unting kinuha ang lahat ng aming pinahirapan. Tumuno ang telepono ni Patricia. Sheriff Dan Morrison ang tumatawag. Sabi ni Patricia, Sheriff, nahanap niyo ba siya? Nakatakas ba sila? Kumusta si Ginang Santos? Ang mukha ni Patricia ay nakpakita ng iba't ibang emosyon. Sabi niya sa akin pagkababa ng telepono, Ricardo, nahanap nila si Elena. Ligtas siya, pero lubos na natatakot. Nakatakas si Rico at ang kanyang kasabwat mga 30 minuto bago dumating ang mga pulis. Nadala nila ang karamihan sa mga pera at ebidensya. Huminga ako ng malalim, ligtas siya, iyon lang ang mahalaga. Sabi ni Patricia, mayroon pang isang bagay, Ricardo. Nahanap din nila si Grace sa loob ng bahay. Hindi siya kasama ni Rico nang tumakas ito. Nakakulong siya sa isang kwarto sa likod. Umiyak at tinatawag ka. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo ko. Nakakulong. Ibig bang sabihin ay biktima rin ang anak ko? Sabi ni Patricia. Ayon kay Sheriff Morrison, hysterical daw si Grace.
Sabi niya ay tinakot siya ni Rico na sasaktan kaming dalawa ni Elena kung hindi siya makikipaktulungan. Sabi ni Grace, hindi raw niya inaasahan na abot sa ganito ang lahat. Makalipas ang 20 minuto, bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok si Elena kasama ang isang babaeng pulis. Pagod na pagod siya at bakas ang takot sa kanyang mata. Pero nang makita niya ako, tumakbo. Siya at yanakap ako ng napakahigpit. Sabi ni Elena habang umiyak sa aking dibdib, Ricardo, akala ko mababaliw na ako. Akala ko totungang may sakit ka at hindi ko na alam ang paniniwalaan ko. Niyakap ko siya ng mahigpit. Nararamdaman ko ang kanyang panginginig. Sabi ko sa kanya, tapos na ang lahat. Elena, ligtas ka na. Sa likuran ni Elena, nakita ko si Grace. Hawak siya ng 2 pulis. Magulo ang kanyang buhok at puro luha ang kanyang mukha. Nang magtagpo ang aming mamata, binikas niya ang isang salita ng walang tunok. Tatay. Ang maliit na batang babae na dating kumakandong sa akin para pakinggan, ang kwento bago matulog ay wala na. Ang kaharap ko ngayon ay isang 35 taong gulang na babae na maaring naktaksil sa amin ng tuluyan o di kaya ay naging biktima ng isang napakasamang manipulasyon. Habang yakap ko si Elena at nakatingin sa aming anak, alam ko na ang pinakamahirap na bahagi ng pagsubok na ito ay magsisimula pa lamang. Nahanap na namin ang isa't isa, pero kailangan naming malaman kung kaya pa ba naming magtiwala muli. At sa labas, nandun pa rin si Rico. Malaya pa rin siya. Dala ang daan-daang libong dolyar o milyong-milyong piso ang aming pera. Pero kahit wala na ang pera, nasa akin na ang pinakamahalagang kayamanan ko, ang aking asawa, ang aking Elena. Ang dapit hapon na ito ay nakdala ngang kaligtasan, pero ang gabi ay puno pa rin ng katanungan na kailangan naming harapin sa mga susunod na araw. Ang silit nga introgasyon sa opisina na sheriff ay napakatahimik. Napakabigat ng hangin sa loob. Para itong isang korte kung saan ang kapalaran ng aming pamilya ay nakasalalay sa bawat salitang bibitawan, nakaupo si Elena sa tabi ko. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakapit sa aking palat. Nararamdaman ko ang kanyang panginginig. Sa tapat namin, naroon si Grace, ang aming kaisa-isang anak. Ang kanyang mata ay mapula at puno ng luha. Ang kanyang kamay ay hindi tumitigil sa panginginig habang hawak ang isang basang tissue. Nakatayo sa gilid si Sheriff Dan Morrison, seryoso ang kanyang muka, at sa dulo ang mesa ay ang District Attorney na si Patricia Hernandez. Nakahanda ang kanyang digital recorder sa pagitan namin. Sabi ni Patricia sa isang boses na profesional, pero may counting habak, Grace, kailangan mong sabihin sa amin ang lahat mula sa simula. Kailan unang lumapit sa iyo si Rico tungkol sa perangang iyong magulang? Huminga ng malalim ang aming anak. Tumingin siya sa amin ng panandalian bago muling yumuko. Sabi niya sa isang boses na halos pabulong na lang, nagsimula iyon noong nakaraang 2 taon. Noong nagsimulang magpatong-patong ang mautang niya sa sugal. Utang sa sugal. Doon pa lang ay naramdaman ko na ang isang malaking pasabog sa aking dibdib. Sabi ni Patricia, makano ang utang niya? Sabi ni Grace, habang pinupunasan ang kanyang mata. Noong una, sabi niya ay 700,000 piso lang, pero hindi ito tumigil sa paglaki. Sa tuwing akala ko ay mayos na ang lahat, may aaminin na naman siyang bago, may magataorah na naniningil sa kanya. Grace! Grace! Ang anak ko? Sabi ni Grace, noong nakaraang taksibol, umabot na ang utang ni Rico sa mahigit 4 na milyong piso. 4 na milyong piso. Napakalaking halaga. Saan kukuha ang isang ordinaryong pamilyang ganoong kalaking pera? Doon ko naramdaman ang higpit ng hawak ni Elena sa aking kamay. Ang 4 na milyong piso ay higit pa sa kinikita namin sa loob ng ilang taon bago kami magretiro. Kaya pala ganun na lang ang interes ni Rico sa aming mga ari-arian. Tinanong ni Sheriff Morrison, kailan niya unang binanggit na nakawin ang perangang iyong magulang? Tumingin si Grace sa akin. Sa pagkakataong ito, diretso na ang kanyang tingin. Sabi niya, tatay. Sabi niya, ay marami naman kayong pera ni nanay.
Sabi niya ay hindi niyo naman kailangan ang lahat ng iyon. Sabi niya ay nakatago lang ang pera habang ang mga kabataan ay hirap na hirap sa buhay. Sabi ni Elena sa isang boses na punong sakit, "Tutulungan naman namin kayo kung humingi lang kayo ng tulong. Alam niyo iyon, hindi ba?" Sabi ni Grace, "Alam ko iyon, nanay. Pero si Rico, napakagaling niyang magsalita." Sabi niya ay hinding-hindi kayo papayak na magpahiram nga noong kalaking halaga para lang sa sugal. Sabi niya ay sasermonan niyo lang kami tungkol sa pagiging responsible at palaging ipaparamdam sa amin na kami ay may kasalanan. Masakit ang marinig iyon. Dahil alam ko na may katotohanan ang sinabi niya. Kung humingi sila nga 4 na milyong piso para sa sugal, tiyak na patitigilin ko muna si Rico sa kanyang biso bago ako maglabas ng pera. Pero hinding-hindi namin tatalikuran ang aming anak. Sabi ni Patricia, kailan nagbago ang plano mula sa pag-injingram tulong patungo sa panyanakaw. Sabi ni Grace, unti-unti raw itong nangyari. Unang iminungkahi ni Rico na dapat ay mailagay ang pangalan ni Grace sa aming mga bank account para daw sa mga emergency. Sabi ni Rico, karaniwan lang daw iyon sa maanak na may edad na. Pagkatapos, sabi ni Grace, nagsimulang magsalita si Rico tungkol sa pamana. Sabi niya ay mapupunta rin naman sa kanila ang lahat sa huli, kaya bakit daw kailangang maghintay hanggang mamatay kami? Ang tindingang kasakimang iyon ay nagpahinto sa aking pahinga. Ang sarili naming anak ay nakumbinsi na ang aming kamatayan ay isa lamang abala sa kanyang mana. Sabi ni Sheriff Morrison ng diretsahan, kaninong ideya ang magpanggap na patay ang iyong ina? Napapikit si Grace. Parang sinampal siyang katotohanan. Sabi niya kay Rico, sabi niya ay pansamantala lang daw iyon. Sabi niya ay sapat na panahon lang iyon para makuha ang pera at mabayaran ang kanyang nga utang. Ipinangako niya sa akin na kapag maayos na ang lahat, lalabas na buhay si nanay at sasabihin naming nagkaroon lang ng malaking pagkakamali. Sabi ni Elena nang may pagtataka at sakit. At naniwala ka doon. Sabi ni Grace habang humahagulgol, gusto kong maniwala, nanay. Noong mga oras na iyon, may mga nananakot na kay Rico. Sabi niya ay pati ako ay nanganganib na rin. May pumunta raw sa pinagtatrabahuhan ko. May sumunod daw sa akin sa palengke. Takot na takot ako. Sabi ni Patricia, napakita pa si Rico na ebidensya ng mga pananakot na ito. Sabi ni Grace, nagpakita raw si Rico nga text message at email. Mga litrato nga aming bahay na kinuha mula sa kalsada. Mga plakangang sasakyan na sumusunod daw sa amin. Tumigil si Grace at tumingin sa kawalan. Sabi niya, ngayon ko lang na-realize. Baka pati ang pananakot na iyon ay pekerin. Baka gawa-gawa lang ni Rico ang lahat para takutin ako at pilitin na sumunod sa kanya. Ang posibilidad na iyon ay tila isang nakalalasong usok sa loop ngang silit, posibleng pati ang takot ni Grace ay ginamit ni Rico para mamanipulasya. Tinanong ko si Grace tungkol sa mga pekeng dokumentong medikal, tungkol sa dementia ko. Sabi ni Grace, sabi raw ni Rico ay may kakilala siyang pwedeng gumawa na magdokumentong mukhang totoo. Kailangan daw iyon para mapaniwala si nanay na hindi ligtas na makasama ako. Sabi ni Grace, alam niyang mali iyon, pero mas natatakot siya sa kung anong pwedeng mangyari kung hindi sila makakabayad sa utang. Tinanong ko kung paano nila nakuha ang pirma ni Dr. Santos. Sabi ni Grace, nakuha raw niya ang isang lumang record ko noong huling appointment ni nanay. Sabi ni Rico ay, kailangan lang makita ang format para matulungan akong mag-apply sa isang senior citizen discount program. Grace, ang anak ko. Ninakaw niya ang aking medical record para gamitin laban sa akin. Nagpatuloy si Sheriff Morrison sa pagtatanong tungkol sa pekang libing. Sabi ni Grace, si Rico ro ang nag-ayos ng lahat. Sabi ni Rico ay may kakilala siyang may utang na loob sa kanya sa isang construction project. Sila raw ang pumayak na gumawang pekeng seremonya at maglagayng pansamantalang lapida. Ang plano raw ay alisin iyon makalipas ang ilang linggo at sabihing nagkaroon lang ng maling record. Isang pekeng libing.
Ang imahe ng lapidang iyon na may pangalan ni Elena ay hinding-hindi mawawala sa aking isipan. Napakasakit isipin na nagawa nilang paglaruan ang kamatayan. Tinanong naman ni Patricia ang tungkol sa pagbebenta ng aming rest house sa Tagaytay. Sabi ni Grace, sabi raw ni Rico ay kaya na niyang ayusin iyon nang hindi na ako kailangang isama sa detalye. Alam ni Grace na ibinebenta ang ari-arian, pero hindi na siya nagtanong dahil ayaw na niyang malaman ang katotohanan. Pinili niyang magbulak-bulagan. Pinili niya aming anak na huwag alamin ang mga detalye dahil alam niya sa loop niya na mali ang lahat na ito. Tiningnan ko si Grace. Sabi ko sa kanya, kailan mo na-realize na lumampas na sa hangganan ang lahat? Tumingin siya sa akin na may tumatagas na luha. Sabi niya, nung nakita ko ang Peking Testamento, tatay, dun ko nalaman na gumawa si Ricong dokumento na ibibigay ang lahat sa amin agad-agad, hindi lang para sa utang niya. Sabi ni Grace sa testamentong iyon, sadyang tinanggal ang pangalan ko. Sinasabi doon na nagpasya si nanay na ako ay wala na sa tamang isip at hindi na maaring pagkatiwalaan sa mana. Doon lang naintindihan ni Grace na hindi lang pambayad sa utang ang gusto ni Rico. Gusto niyang nakawin ang lahat ng pinahirapan namin sa buong buhay namin at ang mas masakit. Gusto ni Rico na iwanan akong walang-wala. Tinanong ni Elena, dun mo ba sinubukang pigilan si Rico? Tumango si Grace. Sabi niya, sinabihan daw niya si Rico na kailangang itigil na ang lahat. Kailangan na raw naming sabihin ang totoo sa amin at humanap ngang ibang paraan para sa utang. Ngunit doon na nabago ang ugali ni Rico. Sabi ni Grace, hinawakan daw ni Rico ang kanyang braso at pinilipit ito ng napakahigpit hanggang sa mapasigaw siya sa sakit. Sabi ni Rico ay huli na ang lahat. Sabi niya ay pare-pareho na kaming bound sa dumi. Sabi ni Rico kay Grace, kapag daw naksumbong siya, sasabihin ni Rico sa mga nakpapataya na nasa akin ang pera. At ang mataong iyon ang susugot sa akin at sa aming bahay. Pananakot, manipulasyon, at pati pisikal na pambubukbok. Iyan ang ginawa ni Rico sa aming anak para sumunod sa kanya. Tinanong ni Patricia kung bakit siya nakakulong sa kwarto noong dumating ang mga pulis. Sabi ni Grace, nang makita ni Rico na pinaliligiran na silang pulis, na panik daw ito. Sabi ni Rico ay naging pabigat na si Grace dahil marami siyang alam. Piniringan daw siya at iginapos sa kama. Sabi ni Rico ay babalikan siya kapag mayos na ang pagtakas. Pero hindi na siya bumalik. Sabi ni Grace, ang kasabwat ni Rico na si Terry ang nagsabi na kailangang iwanan na si Grace. Sabi ni Terry ay kailangan na nilang itakas ang natitirang pera at tumuloy sa Mexico. Inabandona ni Rico ang aming anak. Pagkatapos siyang gamitin, tinapon siya na parang basura. Tinanong ko si Grace kung magkano ang kabuuang nakuha ni Rico. Sabi ni Grace, inilabas niya ang isang papel mula sa kanyang bag. Sabi niya ay inilista niya ang lahat dahil sa takot. Ang kabuuang halaga ay umabot sa mahigit 13 milyong piso. 13 milyong piso. Halos lahat ng aming iPhone at ari-arian ay nawala para lang sa sugal ni Rico at sa kanyang pagtakas. Tinanong ko si Patricia kung mababawi pa ba ang pera. Sabi ni Patricia, ang mga bank transfer ay pwedeng i-trace, pero ang mga perang binayad na sa utang at engcash na dinala ni Rico ay mahirap nang makuha. Siguro daw ay kalahati lang ang maari naming mabawi at matatagalan pa ito. Kalahati nga aming pinahirapan, nawala ang aming seguridad sa pagtanda, nasira ang aming pamilya, may huling inamin si Grace. Sabi niya, nalaman daw niya na balak din siyang iwanan ni Rico kahit magtagumpay ang plano. May kasintahan daw si Rico sa Mexico at doon sila magsasama gamit ang aming pera, ang huling kataksilan. Ginamit ni Rico ang aming anak, winasa ang aming pamilya at binala pa ring talikuran si Grace sa huli. Tiningnan ko ang aking anak. Ngayon ay mukha na lang siyang isang bata na takot na takot. Nagkamali siya ng malaki. Nagpadala siya sa takot at manipulasyon. Sabi ni Grace, Tatay, Nanay, mapapatawad niyo pa ba ako? Tumingin ako kay Elena. Nakita ko ang parehong lungkot at galit sa kanyang nga mata. Pero nandun pa rin ang pagmamahal ng isang ina. Sabi ko sa kanya, hindi ko alam, Grace,
Pero handa kaming subukan kung handa ka ring magbago. Sabi ni Patricia, haharap si Grace sa mga kaso, pero dahil sa kanyang pakikipagtulungan at sa katotohanang biktima rin siya ni Rico, hihiling sila ng mas mababang parusa. Lalabas kaming silit na iyon na mas mabigat ang nararamdaman. Ang katarungan ay nagsisimula na, pero ang paghihilom ng aming pamilya ay napakalayo pa. Isang mahabang daan ang aming tatahakin para muling mabuo ang tiwala na winasa ng isang taong inakala naming bahagi ng aming tahanan. 6 na buwan na ang nakalipas mula noong malagim na linggong iyon sa buwan ng Oktubre. Nakatayo kami ngayon ni Elena sa loob ng aming bagong kusina. Ang aming bagong tahanan ay isang payak na bungalo sa labas ng bayan. Mas maliit ito kaysa sa aming dating bahay. Ngunit puno ito ng isang bagay na wala sa aming lumang tirahan. Kapayapaan. Isang malalim at tunay na kapayapaan. Ang malaban sa korte ay natapos na rin sa wakas. Si Rico ay nahuli sa hangganan ng Mexico habang sinusubukang tumakas bitbit ang mahigit 3 milyong piso na cash at isang pakeng pasaporte. Siya ngayon ay nagsisilbi ng 12 taon sa pambansang bilangguan dahil sa kasong elder fraud, identity theft, at kidnapping. Ang kanyang kasabwat na si Terry ay tumestigo laban sa kanya kapalit ng mas mababang parusa. Ibinulgar ni Terry ang lahat ng plano ni Rico, mula sa pagmamanipula sa aming anak hanggang sa mahabang panahon ng paghahanda ng mga pekeng dokumento. Nagawa naming mabawi ang mahigit 8 milyong piso mula sa mahigit 13 milyong piso na ninakaw ni Rico. Hindi ito ang kabuuan ng aming pinahirapan, pero kasama ng aking pensyon at ng Social Security ni Elena, sapat na ito para sa isang komportableng buhay. Ang bahay na nawala sa amin dahil sa foreclosure ay naibenta na sa iba, pero nalaman naming hindi pala namin ito gaanong namimiss. Ang bagong bahay na ito ay mas madaling linisin, mas matipid sa kuryente, at ang pinakamahalaga sa lahat, wala itong mga alaala ng pagtataksil o kasinungalingan. Narinig ko ang tunog ng timer sa kusina. Sabi ni Elena mula sa sala habang nakayos ng mga bulala sa florera. Ricardo, handa na ba ang mga tinapay? Inilabas ko ang mga mainit na pandesal mula sa oven. Ang bango ng mainit na tinapay ay bumabalot sa buong kusina. Ngayong araw ay isang espesyal na okasyon. Ito ang aming unang pagtitipon ng pamilya mula noong lumabas ang katotohanan. Darating si Grace para maghapunan. Ang relasyon namin sa aming anak ang naging pinakamahirap na bahaging aming pagbangon. Katatapos lang niya sa kanyang 6 na buwang house arrest. Nakumpleto na rin niya ang 200 oras ng community service. Nagtrabaho siya sa isang organisasyon na tumutulong sa mga matatandang biktima ng panloloko. Ang hatol nga hukom sa kanya ay naging magaan dahil sa kanyang pakikipagtulungan sa pulisya. At dahil na rin sa ebidensya na siya ay minaliit at tinakot ni Rico, pero ang legal na parusa ay bahagi lang ng paghihilom. Ang emosyonal na bahagi ang mas mahirap. Kami ni Elena ay dumaan sa maraming buwan ng counseling. Maraming oras ng pakikipag-usap sa isang terapis para ilabas ang galit, ang lungkot, at ang sakit ngang malaman na ang sarili mong anak ay nasangkot sa ganitong gulo. Tinuruan kami ni Dr. Sarah Chen na ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagkalimot. Ang pagbuo muli ng tiwala ay isang desisyon na kailangang gawin araw-araw. Si Grace ay sumailalim din sa therapy. Sinubukan niyang intindihin kung paano siya naging ganon kahina sa harap ni Rico. Sumali rin siya sa isang support group para sa mga taong biktima ng financial abuse mula sa kanilang mga kapareha. Eksaktong 4:00 ng hapon nang tumunog ang doorbell. Si Grace ay palaging maaga kahit noong bata pa siya. Binuksan ko ang pinto at nakita ko ang aming anak. May dala siyang isang ulam na nakabalot at may takot sa kanyang mamata. Sabi niya ng mahina, "Mano po, tatay, nagdala po akong kakanin." Sabi ko sa kanya habang pinapapasok siya. "Tuloy ka, Grace. Ang nanay mo ay nasa sala." Ang unang ilang minuto ay naging ilang. Nag-aral pa kaming muli kung paano maging isang pamilya. Kung paano magkaroon ng normal na usapan nang hindi iniisip ang mga nangyari. Pero dahan-dahan, habang nakahanda kami ng pagkain at nakaupo sa malit na mesa,
Bumabalik ang dating pakiramdam. Sabi ni Grace habang tinitignan ang paligid. Napakaganda ngang bahay niyo. Napakatahimik po rito. Sumagot si Elena habang nagabot ng kanin. Totoo iyan, anak. Nalaman namin ng tatay mo na hindi pala namin kailangan ng napakalaking espasyo para maging masaya. Totoo ang sinabi ni Elena. Ang maliit na bahay na ito ang naudo sa amin na iwanan ang magamit na hindi naman talaga mahalaga. Sa prosesong iyon, muli naming nahanap ang mga bagay na matagal nang naitago. Mga album na litrato noong bago pa lang kaming kasal. Mga sulat namin sa isa at isa noong kabataan. Mga maliliit na alaala aming mapaglalakbay. Tinanong ko si Grace kung kumusta na ang kanyang paghahanap ng trabaho. Mahirap para sa kanya ang makahanap dahil sa kanyang record sa pulisya. Sabi ni Grace na may maliit na anggiti sa kanyang mukha. May magandang balita po ako. Ang organisasyon kung saan ako na community service ay binigyan ako ng trabaho. Kahit part-time lang po. Sabi ni Grace. Ang trabaho niya ay tumulong sa mga taong biktima rin ng panloloko ng sariling kapamilya o kapareha. Sabi niya, ang kanyang karanasan ang nagbibigay sa kanyang ang lakas para intindihin ang nararamdaman ng ibang biktima. Sabi ni Elena habang hinahawakan ang kamay ni Grace. Nakakatuwang isipin na ang iyong pagkakamali ay naging daan para makatulong ka sa iba. Habang kumakain kami, iniwasan naming pag-usapan si Rico. Sa halip, nakwentuhan kami tungkol sa mga bagong gawain ni Elena sa animal shelter at ang pagtulong ko sa mga kapitbahay sa pagayos ng kanilang magamit. Sabi ni Grace habang naglilikpit kami ng pinggan. Tatay, nanay, susulatan ko kayo. Gusto kong ipaliwanag ang lahat ng nararamdaman ko noong panahong iyon. Hindi para gumawang dahilan, kundi para maintindihan niyo ang nasa isip ko. Sabi ko sa kanya ng maingat, handa kaming basahin iyon kapag handa ka na ring isulat. Pagkatapos ng hapunan, naupo kami sa sala habang umiinom ng kape. Pinagmamasdan namin ang paglubok ng araw sa bintana. Ang katahimikan ay komportable na ngayon. Hindi na ito puno ng sumbat. Sabi ni Grace bigla, Tatay, sa tingin mo ba ay mapagkakatiwalaan niyo pa ako ulit? Iyong totong tiwala? Huminga ako ng malalim. Ito ang tanong na alam kong darating. Sabi ko sa kanya, hindi ko alam, Grace. Ang tiwala ay hindi isang desisyon na gagawin mo lang sa isang saglit. Binubuo ito nga gawa sa loob ng mahabang panahon. Sa ngayon, naniniwala ako na nagsisisi ka. Pero ang buong tiwala, matatagalan pa iyon. Sabi ni Grace ng tahimik. Naintindihan ko po. Gagawin ko ang lahat para makuha iyon muli, kahit gaano pa katagal. Sabi ni Elena. Grace, gusto naming malaman mo na binago na naming ang aming testamento. Ikaw pa rin ang aming tanging tagapagmana. Pero may mga proteksyon na ito. Ang pera ay hahawakan ng isang trust at unti-unti lang itong ibibigay sa iyo sa ilalim nga kondisyon. Tumango si Grace. Sabi niya, sapat na po iyon. Higit pa sa sapat pagkatapos na lahat ng ginawa ko sa inyo. Bago umalis si Grace, yinakap niya kaming dalawa. Sabi niya, kahit noong niloloko ko kayo, hindi po nawala ang pagmamahal ko sa inyo. Natakot lang po ako at nalito kaya nakalimutan ko kung ano ang tunay na anyo ng pagmamahal. Pagkaalis ni Grace, naupo kami ni Elena sa balkona. Nakabalot kami sa makapal na kumot habang tinitingnan ang mga bituin. Ang hangin ay malamig at malinis. Sabi ni Elena, Ricardo, tama ba ang naging desisyon natin na tanggapin muli si Grace? Sabi ko sa kanya, iyon lang ang desisyon na kaya nating panindigan. Anak natin siya, hindi nito binubura ang kanyang kasalanan, pero hindi rin nito binubura ang katotohanang siya ay ating dugo at laman. Tumango si Elena. Napagtanto namin na marami ang nawala sa amin pera, bahay, at ang imahe ng isang perpektong pamilya. Pero may nahanap kaming mas mahalaga. Nalaman namin na ang aming pagmamahalan ay kayang lakpasan ang anumang pagsubok. Sabi ni Elena na may ngiti sa kanyang mukha,
Ricardo, wala na tayong masyadong pera. Naranasan nating mabuhay sa kasinungalingan. Pero bakit parang mas masaya ako ngayon kaysa sa nakalipas na maraming taon? Sabi ko sa kanya. Dahil alam na natin kung sino talaga tayo. At alam na natin kung ano ang tunay na mahalaga. Ang lahat nag-iba pa ay mga detalye na lang. Tama si Elena. Nawala ang aming mamaterial na gamit, pero nakuha namin ang aming dangal. Tumayo kami laban sa kasamaan at nanalo kami. Habang naghahanda kaming matulog, nakita ko ang gintong singsing sa daliri ni Elena. Singsing na simbolo ng 42 taon. Ngumiti siya sa akin sa salamin. Wala kaming pagsisisi. Kami ay matanda na, dumaan sa bagyo, pero nananatiling nakatayo. Mas matatag, mas matapang, at higit sa lahat, mas malapit sa isa't isa. Ang dapit hapon ngang aming buhay ay hindi pala madilim. Punong-puno itong liwanag dahil kami ay makasama. At iyon ang pinakamagandang gantimpala sa lahat. Narito na tayo sa huling bahagi ng ating paglalakbay. Habang nakaupo ako rito sa aming maliit na balkonahe, pinagmamasdan ang dahan-dahang paglubok ng araw. Nararamdaman ko ang isang uri ng katahimikan na matagal ko nang hindi naramdaman. Ang hanging dumarating ay hindi na kasing lamig ang dati. Mahigit 42 taon na kaming makasama ni Elena. 42 taon ng saya, hirap, at ngayon ay ang pinakamalaking pagsubok sa aming buhay. Maraming pera ang nawala sa amin. 8 milyong piso ang nabawi. Ngunit marami pa rin ang tuluyang naglaho. Gayunpaman, habang hinahawakan ko ang kamay ni Elena, napagtatanto ko na hindi ang pera ang pinakamahalagang bagay na sinubukan nilang nakawin sa amin. Ang sinubukan nilang kunin ay ang aming dangal, ang aming tiwala, at ang aming pagkatao. Ngunit nabigo sila. Nabigo si Rico dahil hindi niya kayang buwagin ang pundasyon na itinayo namin sa loob ng 4 na dekada. Para sa inyong mga nakikinig, lalo na sa mga kasama ko sa edad na 65 pataas, nawa ay magsilbi itong isang mahalagang paalala. Maging mapagmatiyak tayo. Mahalin natin ang ating mag-anak at pamilya. Ngunit huwag nating hayaang mabulak tayo ng labis na tiwala pagdating sa ating mapinahirapan. Ang ating mga ari-arian ay simbolo ng ating pawis at sakripisyo, kaya tungkulin nating protektahan ito hanggang sa huli. Ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagpapakulong sa mga nakasala, gaya ang 12 taon na sentensya ni Rico. Ang tunay na katarungan ay ang mahanap natin ang lakas na bumangon muli, ang kakayahang magpatawad ng may sapat na pag-ingat, at ang patuloy na pagmamahalan sa kabila ng masugat. Salamat sa pagtitiyaga ninyong makinig sa aming kwento. Kung ang kwentong ito ay nagbigay sa inyo ng aral o inspirasyon, maaari bang i-share ninyo ito sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay? Huwag din ninyong kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa higit pang makwento ng buhay at katarungan. Bago tayo magiwalay, maaari bang isulat ninyo sa comment section kung ano ang pinakamahalagang aral na nakuha ninyo sa kwentong ito? Gusto kong malaman ang inyong nasalobin. Muli, maraming salamat at mag-ingat po kayong lahat. Ang kwentong inyong napakinggan ay nilikha para sa inyong libangan at upang magbigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa panloloko sa mga nakatatanda. Bagaman ito ay isang naratibo, ang mga aral tungkol sa pag-iingat sa pananalapi at pagkilala sa mga karapatan ay totoo at dapat nating isaalang-alang. Palaging kumonsulta sa mga eksperto o legal na tagapayo kung kayo ay may nararanasang katulad na sitwasyon. Ang katotohanan ang inyong magiging pinakamalakas na kalasag.